Kapamilya, May 21, 2010. Thank God it's Friday. Siyempre, Friday. Friday. Ay, Diyos ko, pahingalo na naman kita mga kapamilya. Pero, good morning muna sa Indogabos. And siyempre, sa kuyang partner na si Miles na sabi mo, napapalpitate ang puso. Nagpapalpitate, okay lang. Really nervous ka? Day man. Good morning, Jonathan. Asin sa Indo na nagmamatanin amay para sa bayan kami digdi sa programa. Salamat asin marhay na aga sa gabos. Alright, pati yung taman muna, nin marhay na aga ang mga taga San Andres, Catanduanes. Kumusta po kamo dyan? Ang mga taga Huban sa Sorsogon. Good morning po sa Indo. Siyempre, marhay na aga man sa mga taga Binzons, Camarines Norte. Sa mga taga Tiwi Albay, ano na lamang, mata na po kamo, wake up, wake up. Ano na lamang, siguro grabe ang kita kang halo-halo dyan, nakasiram. Dahil sobrang init pa ng Yung pinakamasarap daw na halo-halo, nasa TV Albay. Sana madala din yan sa Kamsor. Sana manamitan tayo digdi sa mga. Meron dito sa may Magsaysay. Ano po sana din doon? Ano po? Sa mga taga Monreal Masbate, good morning po. As in, syempre sa mga taga Lupi, Camarines Sur, for sure nagkakape-kape na kamo dyan. Good morning, good morning. Kape, arog ko. Sige kapamilya, pasadahan taan mga highlight ta, ngunya na aga. Ang kabarkada ta na si Karen Canon, kay Baan Sarong eksperto, ipapaliwanag kung ano ang pigaapod na temporomandibular joint disorder. May kinaaraman ini sa pangakon, kaya medyo may problema ang panganindo, mas maray na mag-antabay kamo sa samuya. Ayan, solusyon ini. Opa. Joke lang po. Detoxification session, pick up brubit saran, kan sa kuyang partner na si Miles. Ano kaya ang mga ipinagibo sa iya? Tutukan niya. Ayan. Oro at siyan, may mga trivia pa kita, kasabay kan mga bareta, sin impormasyon, antabay na sa morning show kan Bicolandia. Maray na aga, kapamilya! Team Kapamilya, maapo na po sa Lunes ang taunan na Brigada Eskwela na Padrino ang DepEd. Paghahanda po ini sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 14. Pangapunan kan ahensya na makisumaro ang magurang kan mga aki asin ang komunidad. Brigada Eskwela Plus ang apod sa aktibidad gunyan. Pigiing ganyar naman kaya kan ahensya ang pribadong sektor na magpartisipar. Kung bakong serbisyo ang itao, pwede man na donasyon. Masampulong taon na po ang Brigada Eskwela, asin probado na ang effectivity kaini. Milyones ang natitipid kan Brigada, kan DepEd sa Brigada Eskwela. And bako sana sa data pa lang pag-ulayan itong financial savings. Siguro na kadakula man ang tabang kan Brigada Eskwela. Tanganing maibitaran itong mga helang pag naglaog na Brigada Eskwela mo yan, tig-uran. Oo, at least pag-abot dyan sa eskwelahan, mayo na sa mga ano tawag dyan, sa salanog or sa yung alulod na may mga natipon pang mga dahon na stagnant ang mga tubig. Yan, nanilinigan yan. Not only that, binabalik ka ng Brigada Eskwela itong sense ng bayanihan. Bayaniwan. Ayan, bayaniwan kan sa tuyang mga namamanuan. And of course, yung camaraderie and socialization man sa satong komunidad na kung saan popular ang mga Pilipino. Liwat mga kapamilya, itong kusanta, Brigada Eskwela Plus na ang apod kan mga taga DepEd, digdi sa Brigada Eskwela, huli tapigiing ganyan nga ni po itong mga nasa pribadong sektor. Siguro naman, pag sinabi itong private sector, dakulan yan mga sources kung saan pwede nga pwede sila makapag-donate ng mga materials na gagamitin, diba, floor wax, may isang group of teachers na nagsasabi na kung pwede daw ribayan na itong green board o itong blackboard. Kasi masyadong dangerous nga yung shock. Oo, nakaka-asthma daw kaya yun sa mga teacher. Paano pa yung mga estudyante, itong mga aki na talagang may usul na? Baka matrigger pa kayo nga chalk dust. So, mas magaling man gagirara. Ito na nga. Mahal pa ang chalk, actually. Ano tawag? The whiteboard. Whiteboard And the whiteboard marker. Yan, syempre. And mga kapamilya, speaking of Brigada Eskwela, igwa pong nakaabot digdi sa muyang surat, dahil natagi sa Kureyo. Ang Calabanga National High School po, ang administrasyon kan Calabanga National High School, nag-iimbitar sa mga magurang na may estudyante ngunya na maralaugan na klase na mag-report sa PETSA 24, sundo 29 kan Mayo 2010 para sa satuyang Brigada Eskwela. Aasahan mi po kamo sa pagtuwang sa asenso kan sa tuyang eskwelahan. Ang imbitasyon pong yan, hali sa administrasyon tsaka sa Parents Teachers Association kan Kalabangan. Pero syempre, ini nga surat na ini saro lang, ini generic ini no. Pwede naman ini sa magabos ng mga eskwelahan, maski pa kung sa ina-eskwelahan yan, sa mga dumananta kang panahon kang eleksyon na hararayuon. Na sobrang dakol talagang mga dapat aayuson. Tabangan taan sa tuyang mga paratukdo. Tangani man na maging
efficient sindang mentors kan sa to yung And of course, mga estudyante, as in mas madaling, mas conducive ang environment para sa mga estudyante. Mientras tanto, kapamilya, trabaho patrol, muna kita. Kabuhayan, mga kapamilya, nagtutubod po ang Department of Agriculture na dakulaan magiginibukan pigaapod na agri-biotechnology sa pag-asenso kan sa tuyang nasyon. Papano? Uya isigita kayo, Secretary. Kunan biotechnology ang pag-uulayan, kulang pa ang pagsabot digdikan mga albayano sigun sa Albay Provincial Agri-Rehab Center. Ang iba nagduduwa-duwa dahil ang subod sa negatibong epekto sa salud kan mga produktong hale sa biotechnology. Alagad mawot mabago kan agri-rehab ang pagtubo da ini. Padikit-dikit ang pig-introducir ngunyan ang biotechnology sa probinsya. Sa paaginin mga komperensya kung sa mga eksperto sa biotech ang tagapagtaram. Population ta, na di mo nagdadakulang daga na tatanaman. So kay puan, padakulang taman ang food production ta. Later on, ang makakasalbar sa tuya, ining biotech crops. Sarong patunay subot kan kagayunan kan biotech, iyan pagpauswag kan umahan kan dating OFW na si Rosalie Eliasos. Hali sa sarong hektarya, 10 hektarya na ngunyan ang sayang tanuman ni Maisa Sinparoy sa Pangasinan. Old practice nila, yung old traditional way ng ating mga farmers. Kaya nahihirapan silang umangat. Pero kung lahat po tayo ay willing lang, kaya maging moderno. Sa ngayon, computer, lahat modern na. Siguro madali rin sa kanila. Sa Albay, may mga pigi-introducir naman ng mga produktong hale sa biotech. Saro sa mga ini ang talong na dakula ang potensyal sa merkado. Tutok man ngunyan ang Departamento de Agrikultura sa Abaca sinyog na saro sa mga mayor na produkto kan Bicol. Sa pagi kaya kan bagong teknolohiya, mas napapagayon ang kalidad kan mga abaka. Apwera kay ni resistant naman sa mga peste ang mga abaka. Mas magandang quality kasi nga katulad ng problema nyo dito sa Bicol ay virus ng abaka. So ngayon, nakakuha kami ng resistance gene, nilagay dun sa pinakamagandang variety na maganda yung yield, kaya ang produkto noon ay mataas ang yield, mataas ang resistance. Sa masunod na taon, may didistribuer na sa mga paraoma ang mga abaka na ipinasairarom sa biotechnology program. Ako si Jose Carretero, marhay na aga, kapamilya. Yun, nasabi nga ni Miles na yun, sa biotech, may magayon na futuro na sarong nasyon na agricultural. Agricultural. No? And yun nga, binimension nila kung ano itong biotech, ito garo sa mga tawag dyan, meron kasi mga, for example, sa mga tulang, ibang ginigibong may sarong technology na ina-apply, tanganin, kunwari, ining tulang na ini, marayan tubo, mahamis, tapos ining tubo man kayo ini, bakong mahamis, pero malaki ang mass production niya. So, pwede I think, ang apod dyan is genetic engineering. Genetic. Tsaka ang mahihiling tadigdiyo, pinaka-target man, pili ko, grabe magkanggabos man, pinaka-target kan Department of Agriculture as in sa tuyang mga paraoma, high yield and high productivity. Tangari, di kita magkulang sa pagkakad, and maibitaran ito mga, tawag dyan, mga hilang na sanhi kaniyong mga traditional na well, so may mga haka-haka for sure ang mga farmers ta. So kailangan talaga meron pa din na magpupun kita duman sa pinakababa. Sa information dissemination. That's kung anong ining agri-biotech na ini tanganing well, syempre maintindihan ninda kung ano man ang benefit kay ni despite kay itong mga posibleng epekto kay ni. And syempre dapat makurtar man giraray yan. Yes. Syempre nabanggit na naman sa mga kapamilya ang abot sa fur. Mga haka-haka, mga katatakutan. Last time po, si Fear of Touch, as in Fear of Sleep, ang Pigheras
kan sa indo nga morning barkada manungod sa mga phobia. Ngunyan iheras ko naman sa indo ang duwang iba pa. Natakot. Kapamilya, kung labi ang takot nindo sa sitwasyon na mayo kamong kaiba o may fear of being alone kamo, ang apod po dyan is eromophobic kamo. Eromophobic ka pag takot kang magsulo-solo. Yan sa mga broken-hearted. Eromophobia ang apod sa morbid dread of being alone. Kuya Paansaro, sa mga baybay, baga po mga kapamilya sa baybay dagat, igwang nagpapatalbong, ano po, sa magalindayan sa kublit. Aba, ang mga taong daiiyan kaya, apod sa inda, na may takot na italbong na buhay. Parang pangit. May takot po akong italbong na buhay. Ang apod dyan, Miles, saphephobia, and fear na namamate ninda. Dugang na impormasyon yan, manungod sa mga fear na nabibilog sa tao na dapat man i-overcome. Pero di ko pa nasisimbag itong hapot mo na igwa man ng gadbang phobia, Natakot. mga tao na takot magka-phobia. Kung may apon sa inyo. May nahanap na. Anapon tayo. Ayan. Kailangan na-excite. Na-excite eh. Kapamilya tampok sa ABS-CBN News Patrol. Exclusive heavy equipment sinulukan mga rebelde sa Bulacan, Camarines Sur. Duwang kapgo na napaagi sa lugar ng Pigsuluan, dinukot asin ginadan. Detalye kaini sunod na sa morning show nindo. Maray na aga, kapamilya! About to set the roof on fire, baby. Uh-oh, you better get yours, 'cause I'm getting mine. Kapamilya, Mayo 21, taon 2010, at ubangon tanan mga bareta, ngunya na aga. Exclusive heavy equipment sinulukan mga rebelde sa Bulacan, Camarines Sur. Duang kapgo na napaagi sa lugar ng Pigsuluan, dinukot asin ginadan. Inihidong konsehal sa Manito Albay gadan sa salpukan ng motorsiklo asin bisikleta. Asin bagong kongresista kan rin kunada Camarines Sur, aadalan kung idadagos ang mga pendyenteng proyekto kan sinanliang kongresista. Nag-aaso pa ang duwang grader na naabutan ka news team pasado alas 3 nin hapon sa mabulod na barangay Santo Niño, Bula sa Camarines Sur. Pagrugaring ini kan SunWest Corporation na nakakuha kan kontrata para sa paggibo kan President Gloria Macapagal Arroyo Highway. Istorya kan saro sa apat na operator kan heavy equipment, sulamenteng sinabing rason kan NPA sa panunulo, iyon da ipagbayad revolutionary tax kan grupo. Huli sa nangyari na handalugod ang iba pang mga residente sa lugar, baka mapinjente ang patinambo digdi. Sa tansyaman ni Colonel Ernesto Cruz kan 42nd Infantry Battalion, balos ini kan grupo kulitan naging kulelat na sa Bicol ang party list na suportado kan NPA. Alagad kung piniligtas kan mga rebelde ang apat na grader operator, sinuluman kan NPA ang gamit na motorsiklo kan mga kapgo na napaagi sa lugar. Piniringan, pinagbubugbog, ginakod ang duwang kapgo na sinda Edwin Bilando asin Stanley Portuguese antes pagbabadilon sa payo. Labi man ang anggot ni Colonel Leoncio Sirunay, ang pamayokan kapgo sa Bicol sa ginibukan NPA na subuot pagbalgar sa derechos humanos. Angat kaini sa CHR asin sa karapatan Bicol, tabangan sinda na mapanimbag ang kagibukan krimen. Para mientras ipapatente sa kapilya na kan Army sa tinangis pili ang bangkay kan duwang kapgo. Gada na ang hepe kan Magaraw PNP na si Police Chief Inspector Angeles Balya. Hepe kan Magaraw PNP. Alas 4:30 kasudbang maagaon nagpalyar ang kidney kaini kaya ibinalyo pakuta sa sarong ospital na may pasilidad magtratar kan nasambit na parte kan hawak. Pigi establishar pa ka na otoridad kung may koneksyon sa eleksyon ang pambabadil. Kaya pati nakakalibre pang kagibo day pa masusog kan pulis. Nagbilog na ning Task Force Balya Naga City Police Office na matutok sa investigasyon kan kaso. Gadan matapos na maaksidente ang bagong ilihir na konsehal kan Manito Albay. Halisubot sa beach, ang biktima kan maaksidente ang piglulunadang motorsiklo. Angkas ni Municipal Councilor Bonifacio Benitez ang aki asin mga makuapo kan mangyari ang aksidente. Sarong bisikleta ang nakabanggaan kan motorsiklo. Nadarapaman sa ospital si Benitez alagad mag-aalas 4 ng hapon binawian siya nin buhay. Salbado naman sa peligro ang mga nakaiba niyang aki.
Huring termino na ni Benitez Ngunyan bilang municipal councilor. Nag-ikaduwa ini sa pwesto sa katatapos pa sa ng pirilian. Day pamanin legal na lakdang ang pamilya kontra sa nakabanggaan na bisikleta ni na si Sereno Naz Jr. kan Buenavista, Legazpi. Sarong day pa na bibistong lalaki ang nakuang nakalataw sa Bicol River sa San Francisco, Ciudad Dinaga. Nakasulot ini in blue shirts as in gray shorts, mantang nag-eedad ang lalaki pun 50 hasta 60 anyos. Dudaan pulisya day pa nakakaloy na nakalutang ang lalaki kan makua day pa subot bloated and hawak ka ini. Pulis na nahiling na tama sa may mata as in nagdudugo ang dungo. Posible subot may foul play sa insidente. Naglampas na sa 23 hektarya ng dagang agrikultura ng apektado kan El Nino sa Bicol, sigun sa Departamento de Agrikultura. 40% kay ni ang deklarado kan ahensya na mayong tsansang makabawi pa sa distroso. Sa tulong probinsya, 10 tinamaan El Nino ang Camarines Sur na may 10 danyo sa paruyan asin maisan. Albayman ang may 10 danyo sa high value crops, arog kan mga gulayon. Alagad kambyo kan DA, dikit ang kabawasan kay ni sa pig target na hektarya ng daga, kanahensya na matatanuman ngunya na taon. Laom kan DA sa ikadawang semana kan Hunyo, mapo na ang tig-uran asin padagos subot ang pagtunindanin seed subsidy sa matanong. Pag-aadalan kan bagong ilihidong kongresista kan ikalamang distrito kan Camarines Sur kung idadagos niya ang darakulang proyekto na day natapos kan pigsalidahan na kongresista na si Felix Alfilor Jr. Pira sa mga ini ang milyong pisong dredging kan danaw nin bato, pagsemento kan Alfilor Highway asin ang pirming pagbabaha sa Rinconada. Mabulos pa ang muwan subot ang mga proyekto sa syudad din Iriga na balwarte kan mga Alfilor, alagad ipaprioridad ang buot kan lideres niya sa syudad. In ABS-CBN News Patrol, mapadagos pa po ang Oristoryanta sa pagbabalikan sa indong Morning Barkada, maray na aga kapamilya. Nagbabalikan sa indong Morning Barkada, Maray na aga kapamilya. Tuyang knowledge power, aramon ta kung anong klase aramon. Kung anong klase ngelang pas ang... Stop it! Kung anong klase ngelang sa pangaini pigaapod ng TMJ o Temporomandibular Joint Disorder na pigaapod man na Costem Syndrome. Gaano ini kapiligroso? May solusyon daw digdi. Paano ini pigbubulong? Yan ang iisi yun ta kay Karen Canon, asin sa doktor na eksperto digdi. Dalanit tayo ini. Kung kamo nakaka-eksperyensya nin sobrang kulugkan pa nga, di na halos mabuka ang nimot sa sobrang kulugkan pa nga, asin nakakamati nin pagkalula, posibleng igwa kamo kan pigaapod na temporomandibular joint o TMJ disorder. Basado sa pag-aadal 70% kan populasyon, igwa nin TMJ disorder. Chronic disorder ini mga kapamilya. Buot sabihon, haloy na panahon ang maagi antes mo madeterminaran na igwa ka na palan ka ini. Sigun kay Dr. Edgar Salvosa sarong dentista, prone sa helang na ini ang mga personang natipo o kaya naman mal-aligned ang ngipon. This is actually what we're talking about. No? This area, this is the head of the condyle. This is the one that connects the jaw to the head. No? Etong area na to, if there's already imbalance of bite, what normally happens, the jaw moves back and up. So there's more compression. That's why there's stress in the TMJ area. Posibleng mauli sa pagkabungog ang personang igwa ng TMJ disorder kundi tulos maagapan. Si Nanay Wilma Cano, 36 anyos kan siyudad ng Legazpi, nagkaigwa ng TMJ disorder, 2 taon na ang nakaagi. Pasalamat ini natulos na agapan ang sa iyang kamatayan. Ang pinaka parang worst lang na symptoms na feel ko, yung hindi ko na halos may open yung mouth ko. Kahit na yung susubo ko, yung kutsara, parang hindi mo na maipaso. Nung malaman ko nga yung diagnosis niya, sabi niya, kailangan i-correct yung positioning ng jaw ko. Curable ang TMJ disorder. May mani ba ibang paagi ang mga dental specialist tangani maibalik sa normal ang temporomandibular joint o TMJ kan sarong tawo. In our office, we normally treat our patient 3 to 6 months.
That would be for the phase 1. Phase 2 comes out yung aligning of teeth. Kasi how can you maintain that aligned jaw if the teeth are still crooked, the teeth are still malposed, no? So we have to align those teeth also. Alagad patanid man giraray ni Dr. Edgar Salvosa ang regular na pagpa-dental check-up, partikularmente kung nakakamati kan mga simptomas kaini. Tandaan mga kapamilya, saro sa pinaka-importanteng parte kan sa tuyang hawak ang ngipon, kung kaya kaipuhan tayo ning pangatamanan. Ako si Karen Canon, marhay na aga kapamilya. Yes. Kaya May TMJ Center man pala sa Legazpi. So, kaya importante na talagang basketball na paano, every morning. nagpa-practice na. Isa rin sa mga iiba ninyong exercise, bako lang sa pagpadakulan ng hawak, kundi facial expression, saka sa jaw. That's right. And may hiling ta duman sa report ni Karen na may mga tao talaga pala, miski digdi sa Bicol, na nagsasuffer kani. So, yun nga sinasabi na pangalagaan ng ipon, kasi yung yung alignment kani, nakaka-apekto digdi. Yeah. Thank you. Thank you very much, Karen Canon. Dr. Salvosa. Oo. Ako. Thank you very much. And sa maraming information. Yes. Mientras tanto, kapamilya, mapasalamat mo na kami sa samuyang mga sponsor. Barangay na Aga would like to thank Natasha, LCC Mall, Makeup by Lala, Aqua Best, Bahaw Ratan Furniture Shop, Weekend mga kapamilya, sarong grupo ng mga health experts ang nagpasiring sa Naga City para magkondukta nin sarong special wellness session. Sa aktibidad pigtungko sa nindaan mga mayor na nagiging helang kan mga tao, asin kung ano ang mayor na nagkakausa kaini. When you think about me, it's a symptom that the body is trying to repair. Currently, Tulong eksperto sa detoxification ang nagkondukta nin session sa syudad ni Naga Daypasan na nakahaloy. Espesyal na wellness weekend ini, huli ta syertong makakarahay sa salud kan partisipante ang kada porsyon kan session. Is actually cleansing the digestive. We call this the digestive cleanup because we focus on the gallbladder and the digestion. And the lecture also centers on nutrition. It's normal for a person to lose 2 pounds to even 12 pounds in one overnight stay without feeling weak. Tigpaintindi sa mga nagsairarom sa wellness ang 5 killer diseases sa kinaban. Ini ang cardiovascular disease, cancer, diabetes metabolic disease, depression as in autoimmune disease. If we normally stress is good. If we tame it, if we know how to manage it, stress is wonderful. It's good for it makes us productive and creative, but continuously we subject our body and our mind and our spirit to continuous stress, it leads to disease. Ipigpresentar man sa session ang 7 ugat kan pagkakahilang nin tao. Piradigyan ba kung balansyadong dieta, kakulangan sa water intake, exposure sa harmful chemicals asin pagkakaigwa, ning stressful environment. Kaya rekomendasyon kan grupo ang tamang pagkakan asin positibong paghiling sa buhay. Ayun, thank you very much po sa Global Vital Source. I was there and I experienced the detoxification. Kaya pala glowing ka. Kaya glowing. Glowing the dark. Ever. Ano din na abad dyan, magayon na experience ko sa detoxification. And hi po sa mga gabos na nakaibanan ko dyan. They've been so nice to me. And ito duman ba, sinasabi ko sa mo, like kung kunwari ka, early morning ka nagmamata, tatrabaho ka pa, sasabihin mo ba nila, i-recommend ba nila sa diet na dapat yung gamitin? Yung lifestyle mo, may mga tao kasi talaga na natawag dyan na sobra sa trabaho, mga arkendo, they ninda ina-advise na maging workaholic nga ni at least magturog or 8 hours of sleep para sa to, yan pwede. Para assured na healthy kita. As in, syempre, si mga food intakes, dapat binabantayan ta na ito nga ning dinefferentiate itong simple carbohydrates, which is the white rice, na nagkukos ning, tawag dyan, ning mataas na sugar content, and the
complex carbohydrates, arog kang red rice tsaka brown rice na mas advisable, mas healthy na. Eh, mas mahal ang maskubado. Ay, maskubado ba yun sa asukar? Asukar Oo, na ito. sa asukar man ito. Pero, Brown rice, oo, mahal. it's organic kasi kaya mahal. Pero sabi yung simple rationale duman, kapag nagkakahilang ka, na-excite ka magduman sa mga drugstore na, yay, mabakal akong gulong. Or kaya. So, Siguro prevention is always better than cure. Siguro dapat brown rice na lang ang import ng NFA. Sana. Why not, di ba? Ayan na sana. Nagpadangoy. Sana. Good morning kay Councilor Sherwin Asis ng Diet Camarines Norte. Birthday niya po ngunyan. 37 years old na po si Ka Sherwin. Miyembro man siya ng media dati. Well, pinalad sa politika. And syempre, happy birthday. Ang pagbati pong yan, di ko gusto ang number. Pero, ayun. And of course, calling OUSI High School Batch 66, meeting on May 22, 2010, 3 p.m. at USI Canteen. Contact person, Cecil Santo Domingo, 0917-820-9098. And happy viewing to Nene Palcon of San Andres, Quezon. Palcon? Palcon. Kay Ma'am Ayen and to her husband, happy wedding, belated. Belated happy wedding anniversary. Yan. And get well soon, Ma'am Ayen. Yes. Okay. And syempre, sa Ruiz family, kan Paulog, Ligao City. Yan. Good morning and happy viewing. Aliyan kay Eric Ruiz. May babatiun ka pa. Okay na. Okay na. Okay. Last night po mga kapamilya. Good morning to Villarosa family of Talisay, Camarines Norte. At happy 40th wedding anniversary to Maria at Elmer Villarosa. And Youth Congress po, kang Naga City Youth officials nagpuuna po kan suudma with the parade. Ngunyan series of activities ang gigibuhon, ngunyan na aldawasin sa aga. So sa mga jovenesta dyan, aprovecharanta po ining espesyal na pagkakataong itinatao sa puya kang Naga City Youth officials. NCF Tigers, good morning. Halip po yan kay Coach Bobot. Brown. Tiger. Alright mga kapamilya, Biyernes good yan. Arami po na dakulo ng magimik. And syempre, dakulo na naman na mamit nyo yan, maruluwas. Tanganing makipagbanding with the family sa Sabado at saka Domingo. Day pong paglingawan. Opening na po kang Kaugma Festival. Ngunyan na May 22. So mga gusto pong magdalan kayan, bukas po ang Kapitolyo para sa Indo. Parang ako ang gobernador. Bukas po ang Kapitolyo para sa Indo. Mayo ng iriwal politika digdi. Parang politika. Mayo ng iriwal politika digdi. Gabos ka mo, imbitado sa Kaugma Festival. Yan. Team ko pamilya, salamat sa pagtitiwala. Iba pang makabuluhang istorya, Simbareta, tutukan at siyan sa TV Patrol Bicol. Mairibanan paliwat kita sa Lunes. Para na naman sa pagsabat kanal dawas in Kanbilog na Bicolandia na pano, min pagtubod asin paglaom. Maray na aga, kapamilya!